Okay, pag-usapan natin ng isang medyo seryoso at mabigat na paksa. Isipin mo to, isang skydiver na tumalon na mula sa eroplano. Sa oras na lumundag siya, wala nang atrasan, di ba? Yan ang magiging imahe natin habang sinusubukan nating intindihin ang isang konsepto sa Biblia, ang kasalanang walang kapatawaran. Kasi ito yung tanong ng marami, at baka tanong mo rin. Meron nga bang kasalanan na kahit anong gawin mo, hinding-hindi na kayang patawarin ng Diyos? Itong konseptong ito mula sa Biblia ang madalas na gumugulo sa isip ng mga tao, yung tinatawag na unforgivable sin. Sige, simulan natin. Alamin muna natin kung ano ba talaga itong kasalanang to. At alam mo, kasing importante ring malaman kung ano ang hindi ito. Mismong si Jesus ang nagsabi nito. Malinaw na sinabi niya na lahat ng uri ng kasalanan at pamumusong ay mapapatawad sa mga tao. Pero ang pamumusong laban sa Espiritu Santo hindi raw mapapatawad. Ito lang ang tanging exception. So bago tayo magpatuloy, linawin natin to ha. Maraming maling akala tungkol dito. Iniisip ng iba, baka ito yung pagpatay? O pagpapakamatay? O di kaya pagsumpa sa Espiritu? O pagtanggi kay Kristo? Pero hindi po. Mahalagang tandaan to, hindi ito isang partikular na gawain. Kasi sabi nga sa Biblia, lahat ng uri ng kasalanan ay pwedeng patawarin. Para mas maintindihan natin kung ano yung kasalanan, kailangan muna nating kilalanin kung sino yung binabangga nito. At yan ay walang iba kundi ang banal na espiritu. Siya ang ating espiritual na gabay. So ano ba talaga ang papel ng banal na espiritu? Siya ang itinalaga ng Diyos para sa ating pagbabago. Ang trabaho niya ay parang isang internal compass o GPS. Siya yung kumukumbinsi sa atin kapag nagkakasala tayo at siya rin ang gumagabay sa atin pabalik sa katotohanan. So ganito yung setup. Ang Espiritu, kinukumbinsi tayo sa kasalanan. Anong dapat nating response? Ipahayag at i-confess ang mga kasalanang yon. Ginagabayan niya tayo sa katotohanan. Ang kailangan nating tugon, sumunod at lumakad sa liwanag na yon. So gets nyo, may action mula sa Espiritu at laging may choice tayo kung paano tayo tutugon. Dahil dyan, sa tuwing kinakausap tayo ng Espiritu, para tayong laging nasa isang sangandaan. Isang kritikal na pagpili ang kailangan nating gawin at yung pagpili na yon kailangan daw mabilis. Sabi nga sa awit, ako'y nagmadali at hindi nagantala. Paulit-ulit itong paalala sa Biblia, huwag mag-delay, huwag magpaliban, delikado raw yun. Bakit delikado? Dahil may isang seryosong babala sa Genesis na nagsasabi, ang aking espiritu ay hindi laging makikipagpunyagi sa tao. Sa madaling salita, hindi pang habang buhay yung pakiusap at pagkumbinsi ng espiritu. May hangganan. So ano nga ba ang nangyayari pag patuloy nating binabaliwala yung gabay na to? Ano yung panganib ng pagpapaliban? Ito yung proseso, yung daan patungo sa pagiging, spiritual na bingi. Una, tumatawag ang espiritu. May nararamdaman ka ang conviction. Pangalawa, binabaliwala mo yung tawag. Ayaw mong umamin o sumunod. Anong kasunod? Pangatlo, humihina na yung pandinig mo. Kasi paulit-ulit mong tinatanggihan, kaya parang humihina yung boses niya. At ang pinakadelikado, yung pang-apat, darating sa punto na aalis na ang espiritu. Hindi mo na maririnig yung tawag para magsisi. Parang alarm clock lang yan, di ba? Kung lagi mo lang pinapatay at binabaliwala, masasanay ka na lang na hindi na ito marinig. Tingnan natin tong comparison na to. Dalawang magkaibang landas. Sa isang banda, yung pagpatay o quenching the spirit. Pag binabaliwala mo siya, para kang nagbubuhos ng tubig sa apoy. Mamamatay yung apoy at may iwan ka sa kadiliman. Sa kabilang banda, yung paglakad sa liwanag. Pag sumusunod ka sa espiritu, para kang nasa isang landas na paliwanag ng paliwanag, patungo sa isang perpektong araw. Kadiliman o liwanag, yan ang pagpipilian. At para mas maging malinaw to, may mga totoong kwento mismo sa Biblia, mga babala mula sa kasulatan tungkol sa mga taong dumaan sa ganitong kritikal na pagpili. Okay, tingnan natin to. Si Judas, kasakiman. Anong ginawa niya? Tinanggihan niya yung conviction. Resulta? Napahamak. Yung mga Pariseo, pagmamataas at pagtanggi. Same thing, tinanggihan nila yung espiritu, napahamak din. Ngayon, tingnan nyo to. Si David at si Pedro, grabe rin yung kasalanan nila. Pangangalo niya, pagtanggi kay Jesus. Pero anong pinagkaiba? Tinanggap nila yung conviction, nagrepent sila. Ang resulta, naibalik sila. So, nakikita nyo,
Hindi yung bigat ng kasalanan ang nagdedetermine ng huli. Ito ay yung huling sagot nila sa tawag ng Espiritu. At dahil sa lahat ng ito, natural lang na mapunta tayo sa isang personal at medyo nakakatakot na tanong. Ito na yung daan para malaman natin kung nasaan tayo. At yung tanong na yun ay ito. Paano kung nagawa ko na ang kasalanang walang kapatawaran? Paano mo malalaman kung lumagpas ka na sa point of no return? Well, ang sagot ay galing mismo kay Jesus. Sabi niya, ang trabaho mismo ng banal na espiritu ay sumbatan o i-convict ang mundo tungkol sa kasalanan. Yan ang trabaho niya, yan ang ginagawa niya. So anong ibig sabihin yan? Ito ang pinakamahalagang punto. Kung ikaw ay nag-aalala, kung may nararamdaman kang conviction o kahit konting kaba tungkol sa kasalanan mo, yan na mismo ang patunay na hindi ka pa iniwan ng banal na espiritu. Kasi kung iniwan ka na niya, wala ka ng pakialam. So, yung mismong pag-aalala mo, yan ang assurance mo. Kaya sa huli, hindi ito tungkol sa takot na baka lumagpas ka na. Ito ay tungkol sa isang paanyaya na laging nandyan. Sabi nga sa pahayag, narito ako'y nakatayo sa pintuan at kumakatok. Ang tanong na lang ay, naririnig mo ba yung katok na yan? At kung naririnig mo, ang kailangan mo lang gawin ay buksan ang pinto